Nako, hindi na po nakatiis at muling umatake at ito'y sa plenaryo na po Diyan po sa Senado. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta laban po kay Senator Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee o BRC. At yun ho ay kine-question ni Senator Marcoleta kung ano ho ba ang ikinakatakot nitong si Lacson at bakit ayaw niya hong magpatawag ng investigasyon na may kinalaman dito po sa sinasabing di umano ay mga panibagong aligasyon ng paghahatid ng mga mali-malitang pera ng 18 ex-Marines na kung saan ay ito po yung mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldico. Yun po. At sa privilege speech ni Senator Marcoleta diyan po sa Senado ay kanyang inisa-isa yung mga kapalpakan at yung mga naging kontradiksyon na binabanggit ni Senator Lacson at ang dami inisa-isa ni Senator Marcoleta. Yung mga siya ho mismo, si Lacson mismo nagbabanggit na ganito anomalya tapos hindi naman pinapatawag sa hearing diyan po sa Senado. So kanya ipinagtataka halimbawa yung si Bersamin, yung batang Bersamin, mga kababayan, hindi niya po hindi niya ho ipinatawag at nabanggit ho yan, di ba? Pati yung kay Ulaibar, pero wala po, no? At bukod ho dyan ay napakarami ho na mga binabanggit ho itong si Lacson, yung 67 na sinasabi niyang contractor. So ni isa man, wala hong ipinatawag at wala hong ipinursige na pag-iimbestiga dito po sa 67 contractor. Yung mga congressman ay contractor pa, di po ba? At bukod ho dyan ay yung binabanggit din ho ni Senator Lacson na kung saan ay, di ba, yung mga aligasyon laban ho rito kay dating Speaker Martin Romualdez, sabi po ni Senator Marcoleta, hindi niya pwedeng sabihin na walang kasi nagpa-interview itong si Lacson na wala raw basihan na mag-uugnay kay Romualdez dito po sa flood control project. Pero ang dami nga aligasyon At mismo ito sabi ni Senator Marcoleta, may aligasyon dyan si Bernardo, ganyan din po si Zaldico, yung pinakamatindi talagang kompleto, Zaldico at si Orly Gutesa. So hindi pa ba yun sapat para imbestigahan? Alam niyo, ang pag-iimbestigahan, hindi naman sasabing guilty na, di ba? At iimbestigahan, titignan at alamin kung may katotohanan yung nasabing mga aligasyon. So sabi ko ni Senator Marcoleta, ano ba kinakatakot ni Senator Lacson? Bakit ayaw niyong mag-imbestiga? At ito ho bang pag-ayaw niya sa investigasyon dito po sa aligasyon ng 18 ex-Marines, ito ba ay aprobado ng 20 miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee? Na ikonsulta ho ba ito? O dapat lang ba ang chairman ang magdidesisyon? Yan po, sinasabi ho niya, no? Ito, panoorin ho natin, mga kababayan, ito hong bahagi ng privilege speech ni Senator Marcoleta kung saan ay kanyang muling binira. Ito ho, talagang sa plenaryo na ho, dati sa mga interview at o press con o sa TV program ni Senator Marcoleta. Ngayon ho, ito, diretsahan ho, mga kababayan, sa plenaryo. Ito, panoorin nyo itong pahayag ni Senator Marcoleta sa kanyang privilege speech at kung saan ay kanyang binira, tahasan at inisa-isa yung mga sinasabing kapalpakan at kawalan ho ng interes ni Lacson na imbestigahan ito pong 18 18 Marines yung kanilang mga aligasyon. Ito po yung privilege speech ni Senator Marcoleta. On February 24, 2026, a press conference was held in which one attorney, Levy Baligod, presented a joint affidavit from 18 former members of the Philippine Marine Corps, a former enlisted personnel of the Philippine Army, and a reservist of the Philippine Army. The affidavit alleges that they were involved in the delivery of maletas filled with cash to various recipients, purportedly under the orders of Zaldico. Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kabanang Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarind Street sa South Forbes Park
gayon din ang 14 at 41 Nara Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-Marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ang kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila'y paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee? Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Kinausap po ba, halimbawa, si Senador Bam, si Senador Kiko, si Senadora Risa, Senador Gatchalian? Nagkaroon po ba ng caucus? Nagkaroon po ba ng hearing man lang? Para pagpasyan po ang napakalaking bagay nito, Mr. President. Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita. Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta, mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila'y inyong umpisahang pakinggan? O baka gusto nilang ang maleta pa ang magsalita? Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Ngayon sa Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya? Hanggang kailan po tayo maghahalokip-kip ng mga kamay sa harap ng malawakan at karumal-dumal na paglima sa ating kabangbayan? Hanggang kailan po maghihintay sa wala ang taong bayan na mistulang ninakawan sa tanghaling tapat? Hanggang kailan ang mistulang pagbubulag-bulagan, Ginoong Pangulo? Hanggang kailan po magtitiwala sa atin ang taong bayan na nandito tayo para proteksyonan ang kanilang kapakanan? Hanggang kailan po natin sila mapapaniwala na makakagawa pa tayo ng mabuti para sa kanila? Hanggang kailan po kaya ang pagmamaang-maangan, Ginoong Pangulo? Naghanap po ng kasagutan ang mga mamamayan. Hindi po bukas, hindi po sa makalawa. Ngayon na po, Ginoong Pangulo. Kasihan nawa ng Diyos ang ating bansa. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Yan po ang pahayag ni Senator Marcoleta sa kanyang privileges. Medyo mababa yan pero pinaiklian na lang ho natin. At yung tanong nga ho ni Senator Marcoleta, ano ba kinakatakot?
ni Senator Lacson at alam nyo sinisira raw po ni ni Senator Lacson yung dating o napakatagal na hong magandang imahe ng Blue Ribbon Committee o BRC kasi sa mga nakaraan ho ng mga kongreso, mga kababayan at nakaraang administrasyon, kapag may mga lumutang po na mga anomalya, korupsyon sa ating gobyerno, alam na kagad talagang nandyan na yung Blue Ribbon Committee na magsasagwa po ng investigasyon, di po ba? At sa katunayan, yan po ay sobrang makapangyarihan at hindi na po kinakailangan na merong maghain ng resolusyon para mag-imbestiga yung isang sinasabing usapin. At pwede kusa ho na mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee. Pero sa ngayon, ito ho ay nakabuyang-yang na ho, mga kababayan. Isinusubo na ho yung mga ebidensya kasi ito hong 18 ex-Marines, hindi lang ho sila basta nagsasabi na eto, ng mga nangyari, sila ho mismo ay eyewitness. Sila ho mismo ay talagang direkta ho na may kinalaman dito po sa mga aligasyon ng korupsyon. Kasi, di ba, maliban lang kung alba, sabi-sabi ng ganito kaya may lumutang, hindi ho Sila ho mismo ang nagdi-deliver ng pera. At kung sinasabi nga na hindi ka pa rin paniwala yung mga pahayag na yan ng 18 ex-Marines, di doon mapapatunayan, di ba? Mas maganda nga ho para sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay mapahiya itong 18 ex-Marines, di po ba? Na mali pala yung mga sinasabi niyo, mga bintang Puro kayong marites, wala kayong ebidensya na magpapatunay sa inyong aligasyon. So, mas maganda ho at pwede nyo hong kasuhan. Ito hong 18 ex-Marines, pwede nyo rin ipakontempt at maipakulong dyan sa Senado. Di po ba? Para bigyan ng leksyon at kaparusahan sa pagsisinungaling dahil sa ang dami ho ng mga pangalan na kanilang idinadawit na sinasabing di umano'y pinagdeliveran ng mali-maletang pera at mga naka-paper bag o ano man, basta pera. O yun ho. So, di ba mas maganda ho yun? Kaso sabi nga ni Santo Marcoleta, bakit may kinakatakot? Kayo ho, ano ba sa tingin nyo ang kinakatakot ho ni Senator Lacson? Bakit ayaw nyo mag-imbestiga? Kasi ito, iimbestigahan lang naman At mas maganda nga ho ito dahil sa mapapatunayan natin kung totoo o hindi itong mga sinasabi ho ng mga dating Marines, 18 ex-Marines, di po ba? At kung mali ho ang kanilang sinasabi, di maipakulong ho natin, di po ba? So, yun ho. At nakakagulat lang ho. Ako, nagulat din ho mismo ako dahil sa tagal ko na rin nag-cover. Nag-cover din ako dyan sa Senado, sa mababang kapulungan, sa Malacanang, nung reporter ako. Ganyan, may umuusok lang ho na anomalya. Wala pa akong nagpa-file ng yung resolution. Nako, magsasalita na kagad yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sila sa ganyang isyong yan, no? Yun ho. At kasi makapangyarihan yan tapos pwedeng isabpina yung mga dokumento o kung sino man na tao, no? Kapag hindi dumalo, ay pwedeng ipakulong o ipakontempt, di po ba? So, yun lang ho, mga kababayan. Ako rin, nagtataka ho ako at marami nga ng mga kababayan natin, bakit ayaw pang paimbestigahan ito? So, hindi natin maaalis na mag-isip ang tao na kaya ayaw pa imbestigahan, merong gustong pagtakpan. Ganun po ang iisipin, di ba? Yan po ang magiging perception ng publiko dito po sa pag-atubili ni Senator Lacson na imbestigahan kasi nag-privilege speech din siya sa nakaraan na kung saan ay parang hindi raw kapinipaniwala yung kanyang kwentada, no? Kinumpute niya raw yung sinasabing 805 billion na umano'y i-deliver po sa loob po ng 3 taon. So, yun ho, di computein mo yan mismo sa hearing at komprontahin mo harap-harapan yung 18 na ex-Marines, di ba? Mas maganda. At so ngayon ay dire-diretso tuloy-tuloy yung ginagawa hong pagsasampa ng kaso dito po kay sa 18 ex-Marines. Abangan ho natin at yung isinagawa po ni Senator Marcoleta, yung kanyang privilege speech, absent nata
itong si Senator Ping Lacson, di alam kung absent kasi si Senator Marcoleta hindi niya naman alam niya kung a-absent o hindi. Itong si Lacson kasi alam niyo ho, itong si Senator Marcoleta gusto niya harap-harapan talagang kinukumpronta. Ito, talagang sa plenaryo na. At para doon ho sila magdebate kasi matagal na ho yung kanilang World War, di ba? Baba na to si Senator Marcoleta sa kanyang TV program o magpapa-interview, tapos baba na din si Senator Lacson, magpapa-interview, kung ano man. So, World War. Ito mas maganda harap-harapan. Kaya lang, si Senator Marcoleta, hindi niya naman alam na absent pala itong si Lacson. Kasi magpapa-schedule, ganyan ho, magpapa-schedule ka sa majority leader na siyang chairman ng Committee on Rules na magpa-privilege speech ka. Siyempre, hindi mo naman alam na absent pala si Lacson. Pero nangako itong si Senate President Tito Soto sa kanyang best friend na sasagot daw ngayong araw si Senator Lacson dito po sa mga aligasyon ni Senator Marcoleta. Maganda magdebate ho sila sa plenaryo at para magkaalaman kung sino ho ang may karapatan at siyempre sabihin natin nasa tama o nasa posisyon. Kasi ako ho, mga kababayan, hindi sa kasi wala ho tayong wala ho tayong paraan pa para malaman kung totoo ba o hindi itong mga pinagsasabi ng 18 Marines. Bakit? Kasi sila ho, sinasalita pa rin niya. Pero pag naimbestigahan ho mismo, halimbawa sa Senate Blue Ribbon Committee, o at least makukumpronta ho ito ng mga senador. Di po ba? At pwedeng maitanong, at di ba madidikdik ho nila yan Maganda sana ang pagkakataon, di ba? Kaya lang, yun nga, meron daw po kinatatakutan kasi ang mahirap po dyan mga kababayan Baka maipito sila pagdating sa Senate Blue Ribbon Committee, pinagtatanong, ano ebidensya nyo? Baka maglabas ng ebidensya. Ito po, yung aming ebidensya, itong litrato, itong video, kuha namin, sa bahay ng ganito, ito, nang deliver kami. Kasi may mga natanungan ho ako, mga kababayan. SOP pala sa mga security at staff ho ni dating Congressman Zaldico na kapag nag-deliver ng pera, kukunan ng picture, tapos ipopost sa GC para alam ho na i-deliver. So, kwentas claras kasi minsan baka sabi, hindi pa na-deliver. Hindi boss, na-deliver na sa bahay mo. Ito litrato. So, walang kawala. Yun po mga kababayan. Kaya tingnan nyo ho, mga kababayan. At alam nyo ho, maganda rin itong sinasampang kaso laban po sa 18 ex-Marines at maging kay Attorney Levy Baligod. Dahil sa dito, magkakaroon po sila ng pagkakataon na mailabas po yung mga ebidensya at patunay diyan po sa korte. Kaya lang, siyempre kung sino ho yung nag-file ng kaso, yung burden of proof o yung sila ho dapat magpatunay na mali yan. Ano ba? Itong si Congressman Lele de Lima, nag-file siya ng kasong perjury at cyber libel laban po kay Attorney Levy Baligod at 18 ex-Marines. Yun ho, patunayan niya na walang katotohanan yung mga aligasyon na yan. Kaya lang, ang nakapagtataka ho mga kababayan, ito hong isinampang cyber libel complaints ay sa NBI, National Bureau of Investigation. Ibig sabihin yan, wala ho silang sapat na ebidensya at gagamitin pa ho nila ang NBI para magsagawa ng investigasyon. Dapat doon na agad sa DOJ, sa piskalya na kagad para, di ba, dire-diretso na. Kaya lang, baka wala silang ebidensya, so mag-aalat siya ba ho? Yun So, abangan natin mga kababayan kung ano ang susunod na kabanata dito po sa issue ito. Pero ako ho ay nakikiisa na gusto ko malaman bilang taxpayer, gusto ko malaman kung totoo ba ito hong mga, at gaano katotoo itong mga aligasyon na ito ng 18 ex-Marines. Kasi yung iba ho, mga kababayan, sabi, yung mga naratibo, mali-maleta, nakakasawa na. Sila ho, nagsasawa. Ako ho, bilang isang mame, hindi po magsawa hanggat wala pong napapatunayan na nakukulong at napaparusahan dito po sa sinasabing di umano'y pagnanakaw. Alam nyo, kapag naging ganun po ang ating kaisipan, wala ho, lulubog na ho ang Pilipinas at magpapatuloy po yung korupsyon kung ganyan ho ang kaisipan ng marami. Ang nakakadismay lang ho sa mga nakaraan na kung saan yung ibang mga kampo, ibang mga personalidad, sila po ay mga nagmamalinis, sila po ay sinasabing lumalaban sa korupsyon,
sa ating gobyerno, pero ngayon parang lumilitaw ho ay kanila na hong kakampi yung mga inaakusahan ng korupsyon dito po sa ating bansa. So para lang tutulan at kontrahen ito pong mga Duterte. Kumbaga sa ano, hindi. Kahit sama tayo kanino, kahit criminal pa yan, basta ayaw lang natin kay Duterte. Parang ganun, no? Hindi po eh. Dapat ho doon tayo sa tama. O, kahit na ikaw ay anti-Duterte o kung ano man, dapat hindi mo kakampihan. O, yung mga korap ho ng mga opisyal ng gobyerno, di po ba? Dapat doon ho tayo sa tama, hindi po eh. O, dati, never again. Ngayon, open na ho sila. O, nakikipag-alyado ay, nako, nakakadismaya lang ho mga kababayan, no? Nakakala natin, lalo na yung mga sinasabi diyan, civil society. Anong klase civil society yan? Bakit kinakampihan nyo yung mga korap na mga opisyal ng gobyerno, mga kababayan? At para lang labanan at pigilan ito hong kung sakasakali yung pagtakbo bilang presidente ni VP Sara Duterte. Kaya dito lang ho talaga sa Pilipinas, bilhin mo, yung isang tao na na gusto maging presidente, gustong talunin sa ibang bagay, dapat talunin nyo sa eleksyon. Ang gusto ho, pipigilan po sa kung ano ng mga kaso, dapat pigilan nyo yung kanyang pagiging presidente sa pamamagitan ng eleksyon. Hayaan natin ang taong bayan, ang mga botante ang magdesisyon. Sila po ang humatol, di po ba? Kayo po, ano masasabi nyo ho rito sa ating issue na pinag-uusapan ngayon? At ito, kayo ho ba'y naniniwala na meron ho ba talagang kinatatakutan itong si Senator Lacson? Bakit ayaw niya hong imbestigahan itong 18 ex-Marines, yung kanilang mga aligasyon? At eto ho, talagang nakakadismaya ho, no? Yung mga civil society groups. Yung iba pa, may mga religious groups, so may mga nakapari pa, o yung mga pari, yung mga padre, naka-uniforme pa ho, di ba? Naka-file ng impeachment case diyan po sa Kamara para daw po sa korupsyon, pero may mga inaakusahan ho ng korupsyon mula mismo sa Pangulo o sa dating speaker, mga kongresista, senador. Ayaw ho kumibo. O yun lang ho, nakakadismaya ho. Dapat ho, wala hong kinikilingan. Selective ho eh. O kung sino lang ho, basta Duterte, doon tayo. Mali ho, dapat doon ho. Basta tama, malinis, doon tayo, dapat ganun ho. O sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at para po sa inyong mga ninanais at naibigay na mga pahayag dito po sa ating issue. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Sa aking Facebook, paki-follow, paki-like din po ang Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.